Duterte ang ugat ng bulok na sistema. Rapi Tulfo. Mawalang galang na po, Mr. Senator. Alam niyo po naman siguro, ng panahon po ng ating former President Duterte, talagang tumahimik po at naging maayos ang ating bansa. Pwede kang maglakad ng 10 oras ng gabi noong mga panahon na yun. Samantalang ngayon ay nakakatakot na nung maglakad-lakad po dyan sa kalsada. So ito mga kababayan, meron po tayong nakalap na balita na naman po ngayon mga kababayan na sinabi po dito, Duterte ang ugat ng bulok ng sistema sa bansa. Ayon po daw di umano kay Senator Rapi Tulfo. Ito, grabe naman ito. Yan, bago natin pagpatuloy ito mga kababayan, ay huwag po ninyo kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Attorney Rowena Guanzon supporters. Pahayag ito ni Senator Rapi Tulfo. Duterte ang ugat ng bulok na sistema. Rapi Tulfo. Hindi na nagpaligoy si Senator Rapi Tulfo sa pagtukoy kung sino ang dapat na managot sa malalim na krisis na kinakaharap ng bansa. Ayon sa kanya, ang paghihirap ng mga Pilipino ngayon ay hindi biglaang nangyari. Ito ay bunga ng mga kapalpakan at kapabayaan iniwan ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Tulfo, sa ilalim ng nakaraang administrasyon ay pinabayaan ang mga institusyon, pinairal ang kultura ng takot at hinayaang mabulok ang sistema ng pananagutan. Habang abala umano sa pagmumura at paangas ang dating Pangulo na pag-iwanan ang tunay na reforma dahilan upang lalong lumala ang korupsyon na hanggang ngayon ay pasan ng taong bayan. Ito, sabi niya, ito ang payag niya. Hindi natin pwedeng itanggi na ang mga butas na sistema ngayon ay galing pa sa nakaraang administrasyon. Kasalanan ng administrasyon ni Duterte kung bakit tayo naghihirap ngayon. Diin pa niya, hindi kayang burahin ng propaganda ang 6 na taong kapabayaan. Para sa senador, hindi sapat ang palusot na iniwanan ang problema. May malinaw na pinanggalingan ang krisis at kailangang banggitin ito kung seryoso ang laban kontra korupsyon. Hanggat hindi tinatamaan ang ugat, paulit-ulit lang umanong magdurusa ang taong bayan kahit na magpalit ng presidente. Okay. So baka naman Mr. Senator, sinabi mo lang yan dahil may plano kang tumakbo bilang presidente sa 2028, ano? Ayos ha. Tingnan naman natin ngayon ang reaksyon ng taong bayan. Kasi opinion lang ito ni Senator Tulfo sa kanyang sariling pananaw. Duterte ang ugat ng bulok na sistema. Marami ba ang naniniwala sa kanya? Tingnan natin. Tama lang yun, opinion niya na lang yan. No? People who reacted. 501 ang nag-react, 263 ang tumatawa, 57 ang galit. So that's 300 plus. 167 lang ang nag-like. So 80% hindi naniniwala sa kanya. Anyway, ulitin ko, expected na ito sa isang Rapi Tulfo. Kasi nga, contender din siya sa 2028 national election. Kung tignan nyo sa di ba? Tama din yung sinabi niya. Surveys, either pumapangalawa siya o pumapangatlo. Silang dalawa ni dating Vice President Leni Robredo ang naglalaban sa pangalawa at pangatlong pwesto. Yung latest na survey, presidential survey ng WR numero, 31% si voters preference si VP Sara, samantalang itong si Tulfo at VP Leni halos tie sila, 15%. Nagka-difference lang sila sa point. Mas mataas ng konti si Rapi Tulfo, mas mababa itong si ano. So,
talagang ano na, nagsisimula na ang ano ito, preparasyon para sa 2028 national election. Kaso, kahit anong gawin nila, mas malakas pa rin sa taong bayan itong si Vice Presidente Sara Duterte. No, kahit anong gawin nilang paninira sa pamilyang Duterte, nakasuporta pa rin naman ng taong bayan. Ito naman si Risa Ontiveros, very clear. Sabi niya, kung ako ang pipiliin ng United Opposition, handa akong tumakbong presidente. Klaro na yun. Si John B. Cremulya naman, sabi niya, alam ko kung anong gagawin ko. Yung experience ko ngayon sa DILG, hinuhubog ako na maging presidente. So, it's, nakikita ko, pinakamababa, apat na kandidato. Marcos Camp, kandidato nila si John B. Cremulya, kakamping, si Risa Ontiveros, BP Sara, and then, most likely, ang tingin ko, itong si Rapi Tulfo kakandidato. Kanina, may napanood ako na, first time kong makita, official Facebook page, Martin Romualdez. First time kong nakita. Tapos, merong nagsasalita na matanda na pinupuri niya si Martin Romualdez, mabait daw, matulungin, ganun. Sabi ko, baka ano rin, baka may plano pa rin si Martin Romualdez na magkandidato sa 2028 kahit hindi siya ang endorse ng kampo ni Marcos. Kasi sa tingin ko ang i-endorse ng Marcos administration, sino yung pinaka-loyal sa kanila na may mas katanggap-tanggap sa taong bayan. Kagaya nun, si Benor Abalos dati, tumakbong pagka-senator, in-endorse nila. So between Romualdez and Rimulya, sa tingin ko, yung tiwala ng Pangulong Marcos Jr. sa magkapatid na Rimulya o Rimulya clan sa Cavite, nandiyan. Kasi matandaan ko nung 2022 na presidential election, landslide ang unity sa Cavite. Ang Cavite ang second largest vote province in the Philippines, sumusunod sa Cebu. Kaya speaking of Cebu, hindi matanggal-tanggal ni Pangulong Marcos si Secretary Frasco sa DOT dahil nga sa naibigay nilang panalo nung nakarang eleksyon. So, good luck sa mga kumakandidato. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. So ayan mga kababayan, narinig nga po natin itong opinion po ni the General's viewpoint patungkol nga po dito sa sinabi po di umano ni Senator Rapi Tulfo na si Duterte di umano ang ugat ng bulok na sistema sa bansa. Yan, kung may opinion po kayo, comment nyo na lang po dyan sa baba. Maraming salamat po.